Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po ang maghapon ninyo? Kamusta po, no? Ang mga hamon na dinanas po natin maghapon. No, baka may mga hinamon po yung ating pasensya. Nagkaroon po tayo ng panibagong hamon sa buhay na kailangan natin idulog sa Panginoon at ihingi ng tulong sa Kanya. O baka may mga hamon pa po na kailangan natin talagang hayaan ng Panginoon na kumilos sa lahat ng ah, dumadaan sa buhay natin, no? Patuloy natin pag-aaralan ng unang Petro chapter 1 verse 6. Sige po, tayo po yung manalangin bago po basahin sa inyo salita. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa maghapon, Lord, na pinrotecta niyo po ang bawat isa. Marahil yung iba po sa amin dumadanas po ng pagsubok o ng hamon sa buhay. Pero Panginoon, isa po ang katotohanan na alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan at tutulungan niyo po kami sa lahat ng bagay. Kaya Panginoon, sa gabi pong ito, bago po kami magpahinga, pagbubulay-bulayan pa po namin lalo ang inyong salita sa maiksing oras na to. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen, no? Magandang gabi po ulit. Habang binabalikan natin ang mga araw na lumipas bago po magpasko. No? Malapit na po magpasko. At tatlong araw na lang. Actually, 4 na araw na lang. Magna-Noche Buena na. Tatlong araw na lang magna-Noche Buena. Naalala niyo po ba ang mga hamon na kinaharap niyo ng mga nakaraang araw? Pero ang mga bawat pagsubok pong ito maaaring maging mabigat, ngunit ang sinasabi ng salita ng Diyos, ito ay panandalian lamang, no? Lahat po ng hamon sa buhay natin ay panandalian lamang dahil ang Panginoon ay kumikilos sa bawat oras, no? Kapag nasa gitna po tayo ng mga pagsubok, pakiramdam natin na parang wala nang katapusan ng hirap. Ngunit ang katotohanan, ang bawat pagsubok ay may takdang oras. Pinapaalala lang sa atin ng unang Pedro chapter 1 verse 6 na ang mga ito ay bahagi ng ating paglalakbay sa lupang ito o sa buhay natin, no? Upang ihanda tayo sa mas malaki pang biyaya na inilaan ng Diyos para sa ating buhay. Ang mahalaga po, manatili tayong tapat at magtiwala sa Kanya at patuloy po tayong kumapit sa pag-asa na kumbaga sa kanilang po natin matatagpuan. No, marahil yung iba po sa inyo, Pastor, paano po yan? Kahit ano pong gawin ko, kahit anong hingin ko sa Panginoon, kahit anong dasal ko po o anong panalangin ko, bakit parang yung paghihirap hindi natatapos? Pero tandaan niyo po, ang sabi po sa unang Pedro ay may takdang oras ang bawat pagsubok sa ating buhay. Baka hindi pa po natin talaga nakikita kung ano yung meaning ng pagsubok na yon. No? Chinek niyo na po ba ang inyong mga puso? Chinek niyo na po ba inyong mga sarili? Na baka mamaya kaya napoprolong o kaya nagtatagal po ang pagsubok na to dahil hindi niyo po nakikita yung punto ng pagsubok na yun. No? Kaya ngayong gabi po, ang tanging dasal ko po ay tanungin niyo po ang Panginoon kung ano yung dapat niyong gawin sa mga panahong sinusubok kayo ng buhay, no? Ng hamon ng buhay. Kaya ngayong gabi, bago po tayo magpahinga, ito po yung pwede nating tanungin. Sa buong araw o sa buong linggong nakalipas, paano natin mararanasan ang tulong ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok o ng hamon ng buhay natin? Paano? Kung ako po tatanungin niyo po, syempre hahanapin ko yung mga pangako ng Diyos sa kanyang salita katulad ng binabasa natin ngayon. No? Pero marami pa pong pwedeng sagot. No? Kaya ngayong gabi, panalangin ko po, tayo po'y mag-reflect o pagbulay-bulayan po natin ang salitang pinag-aralan natin ngayong araw na to. Okay po? Sige po. Ang conclusion po, tingnan niyo po. Sa pagtatapos ng araw na to, tandaan po natin ang bawat pagsubok
ay may dahilan o layunin. Huwag tayong sumuko dahil ang Diyos ay nagbibigay ng lakas para magpatuloy tayo, no? Panandalian lamang ang ating mga pinagdadaanan, ngunit walang hanggan ang kaligayahan sa piling ng Panginoon. O, no? Sa piling niya, sa piling ng Diyos. Pag pinili po natin talaga ang Panginoon sa lahat ng bagay, talaga ito ay may magandang reward sa buhay natin. Kaya ngayong gabi, bago po tayo magpahinga, bago po tayo matulog ng mahimbing, manalangin po tayo, humingi po tayo ng tawad, at ipagpasalamat na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay laging nandyan kasama natin. Okay po? Maraming salamat po sa pakikinig. Pero bago po tayo magtapos, tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Kahit sa gitna po ng mga pagsubok na nararanasan namin, ramdam namin ang inyong presensya at lakas ng inyong kapangyarihan, no? Patuloy niyo po kaming patatagin at bigyan po ng kagalakan sa gitna ng mga hamon na ito, no? Ah, at isa pa po, Panginoon, tulungan niyo po kami magtiwala pa at kumapit pa sa pag-asang tanging kayo lamang ang makapagbibigay, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa inyong awa, sa inyong biyaya, sa inyong grasya, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, Panginoon Jesus. Sa pangalan ninyo po, napakatamis yung pangalan. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa pakikinig.